Isang estudyante, mula sa isang nangungunang unibersidad sa Amerika, ang buong pusong nagpilit na bumiyahe patungong Pilipinas, kahit patinutulan ito ng kanyang mga kaibigan. Paano niya ba labis na minahal ang Pilipinas? Si Emily Johnson, isang summa cum laude sa kolehiyo ng Business Administration sa Stanford at kabilang sa Forbes 30 Leaders of the Future, ay may lihim na itinago sa loob ng 5 taon at hindi kailanman sinabi kaninuman. 5 taon na ang nakalipas, noong siya ay isang high school student pa lamang, muntik na siyang magkaroon ng ruptured appendix sa isang field trip sa Pilipinas. Isang 17 taong gulang na dalagita ang nagkasakit sa ibang bansa nang walang health insurance. Ngunit ang nagligtas sa kanyang buhay ay ang isang ospital sa Pilipinas. Sa Amerika, ang average na gastos sa appendectomy ay 30, 50,000, 50,000, 50,000, o humigit kumulang PHP 1.7 million hanggang PHP 2.9 million. Ngunit ang bill na natanggap niya ay nagkakahalaga lamang ng PHP 2,500 na mas mababa pa sa 1,040 ng gastos sa Amerika, ang bansang pinaniniwalaan niyang pinuno sa larangan ng medisina. Mula noon, ang Pilipinas ay nakaukit na ng malalim sa puso ni Emily. 5 taon ang lumipas, inanyayahan ni Emily ang kanyang mga kaibigan sa universidad na magbakasyon sa Pilipinas. Ngunit ang natanggap niya ay malamig na salita at diskriminasyon. Hindi ba't isang bansa yan na madalas magkaroon ng kudeta? Hindi ba't atrasado ang sistema ng kalusugan nila? Mas maganda pang pumunta sa Japan o Europe. Paano niya hihikayatin ang kanyang mga kaibigan na puno ng kamangmangan na bisitahin ang Pilipinas at paano babaguhin ng 72 oras na paglalakbay sa Pilipinas ang kanilang buhay magpakailanman? Kung sa tingin mo ay kapaki-pakinabang ang video na ito, mangyaring mag-subscribe at mag-like. Ang iyong pag-subscribe at like ay isang mahalagang inspirasyon para sa paglikha ng susunod na video. Mula ngayon, ihahayag ang kwento ni Emily sa lahat. Kumusta po? Ako po si Emily Johnson, 22 taong gulang. Isa akong second-year student sa kolehiyo ng Business Administration sa Stanford University. Marami ang tumitingin sa akin bilang isang cream of the crop na tumatakbo sa landas ng tagumpay. Mula nang maging president ng Student Council noong high school, manalo sa National Debate Competition, hanggang sa makapasok sa Stanford Business School na may pinakamataas na puntos. Mula sa labas, ang buhay ko ay tila puno ng mga rosas. Ngunit sa buhay ko, may isang lihim akong hindi kailanman sinabi kaninuman. Ito ay isang kwento na nangyari 5 taon na ang nakalipas noong taglagas nang ako ay 17 taong gulang. Kung hindi nangyari ang pangyayaring iyon, wala sigurong Emily ngayon. Noon, ang aking pamilya ay nakaharap sa pinakamalalang sitwasyon. Ang negosyo ng aking ama ay tuluyang nalugi. Bunga ng financial crisis noong 2008 na umabot hanggang 2019, ang kumpanya ng konstruksyon ng aking ama ay kinailangang magsara ng magdamag. Ang aming pamilya, mula sa middle class, ay naging mahirap. Kinailangan naming lumipat mula sa isang malaking bahay sa Texas patungo sa isang maliit na apartment sa labas ng LA. Ngunit ang pinakamasakit ay ang pagkawala ng aming health insurance. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng walang health insurance sa Amerika? Ibig sabihin, kahit may sipon ka lang, hindi ka makakapunta sa doktor. Para lang makakuha ng isang blister pack ng gamot sa lagnat at sakit, ang consultation fee sa doktor ay mahigit $12,200 na. Ang tanging magagawa ay tiisin at uminom ng Tylenol na nabibili sa pharmacy. Masakit ang ngipin, tiisin. Masakit ang tiyan, tiisin. Ang ospital ay naging lugar lamang para sa mayayaman. Noon, pursigido akong mag-aral ng husto. Ang scholarship ang tanging pag-asa ng aming pamilya. Gumigising ako upang mag-aral mula alas 5 ng umaga araw-araw. Pagkatapos ng klase, nagtatrabaho ako part-time sa isang fast food restaurant. Bawat sentimo na kinikita ko ay ibinibigay ko sa aking ina dahil iyon lamang ang magagawa ko para sa aming pamilya. Sa gitna ng sitwasyong iyon, inihayag ng paaralan ang isang field trip program sa Pilipinas. Ito ay isang Philippine-American Cultural Exchange Program na nagbibigay ng full scholarship sa 30 estudyanteng may natatanging academic performance. Ito ay isang tunay na espesyal na oportunidad. Lahat ay libre, pamasahe sa eroplano, tirahan, pagkain. Siyempre, ako ang napili. At iyon ang unang beses kong sumakay ng eroplano sa buhay ko. Noon ko lang din kumuha ng pasaporte. Sa totoo lang, halos wala akong alam tungkol sa Pilipinas.
Ang alam ko lang ay isa itong bansang may magagandang dalampasigan at may pagkaing tinatawag na adobo. Hindi ako interesado sa pop culture o Filipino dramas. Hindi ko rin naman talaga gusto ang pagkaing Asyano. Hindi ko nga alam kung paano nagkakaiba ang Chinese, Japanese at Filipino food. Pumunta ako dahil lamang ito ay isang benepisyo mula sa scholarship. Walang ibang mas malalim na kahulugan maliban sa libreng paglalakbay sa ibang bansa. Ang unang impression ko sa Ninoy Aquino International Airport ay masasabi kong kahanga-hanga. Pagkatapos ng labantatom na oras na paglalakbay, na sobrang nakakapagod, hindi ko inakalang ganito kalinis at kaayos ang airport. Kung ikukumpara sa kaguluhan ng Los Angeles International Airport, para itong ibang mundo. Walang bahid ng alikabok ang sahig. Walang masamang amoy ang banyo. Lahat ng empleyado ay nakangiti at napakatuwid magbigay ng tulong. May mga English signs sa lahat ng dako. Ngunit hanggang noon, hindi pa rin ako nagdududa sa paniniwala kong ang Amerika ang pinakamahusay sa mundo. Ito ay isang airport lang na maganda ang pagkakaayos. Iyon lang ang naisip ko. Nagsimula ang problema sa ikatlong araw ng field trip. Habang binibisita ang Intramuros, bigla akong nakaramdam ng matinding sakit sa ibabang kanan ng tiyan parang sinasaksak. Noong una, inakala kong dahil ito sa maanghang na Filipino breakfast na hindi hiyang sa tiyan ko. Dahil sa Amerika, halos hindi ako kumakain ng maanghang o matapang na pagkain, ngunit lumalala ang sakit. Nagsimula ng tumulo ang pawis hanggang sa hirap na akong maglakad. Sa huli, natumba ako sa hagdanan ng San Agustin Church. Dali-daling tumawag ng ambulansya ang aking propesor na kasama. Ang huling naaalala ko ay ang imahe ng mga rescuer na tumatakbo papalapit at ang aking sarili na nanginginig sa takot dahil hindi ko maintindihan ang Filipino. May tinanong ang mga opisyal ngunit wala akong naintindihan kahit isang salita. Kahit na sinabi kong I hurt sa English, tumango lang sila. Kailangan siguro akong mamatay mag-isa sa ibang bansa. Naisip ko noon. Hindi ko na siguro makikita si Papa at Mama. Ganito ba matatapos ang buhay ko? Sa loob ng ambulansya, umiyak ako. Pagdating sa emergency room ng ospital, agad akong pinalibutan ng medical team. CT scan, blood test, ultrasound, lahat ay ginawa ng napakabilis, parang kidlat. Sa emergency room sa Amerika, kailangan mong maghintay ng ilang oras para lang sa isang simpleng test. Ngunit dito, wala pang 30 minuto, tapos na ang lahat ng tests. Sinabi ng doktor sa akin sa English, Emily, malala ang problema sa appendix mo. Ito ay acute appendicitis. Kailangan natin ng emergency operation. Kung may late pa tayo, pwedeng pumutok ang appendix mo. Sa sandaling iyon, ang sumagi sa isip ko ay ang gastos sa ospital. Alam kong kung magpapa-appendectomy ako sa Amerika nang walang insurance, ang gastos ay hindi bababa sa 30,000 o humigit kumulang PHP 1 million. Kung komplikado ang kaso, aabot pa ng 15,000. Ang aming pamilya, na nalulunod sa utang mula sa pagkalugi ng negosyo ni Papa, saan kami kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang takot na kung magpapa-opera ako, tuluyang malulugi ang aming pamilya ay bumalik. Umiyak ako at sinabi sa doktor, ayoko po ng operasyon. Gusto kong bumalik sa Amerika para magpa-opera. Pakiusap po, Doc. Umiling ang doktor na seryoso ang mukha. Kung pumutok ang appendix, kakalat ito at magiging peritonitis. Pwedeng magkaroon ng bloodstream infection. Sa pinakamalalang kaso, pwedeng maging life-threatening. Sa ngayon, kung magpapa-opera, laparoscopic surgery lang ito, madali lang. Ngunit kung pumutok na, kailangan ng open surgery at mas matagal ang paggaling. Tumawag ang aking propesor sa aking mga magulang sa Amerika. Narinig ko ang pag-iyak ni Mama sa telepono. Emily, huwag kang mag-alala anak, magpa-opera ka na lang. Yung pera, hahanapan na lang natin ng paraan. Ang buhay mo ang pinakamahalaga anak. Si Papa naman ay tahimik, walang sinabi. Narinig ko ang katahimikan ni Papa sa telepono. Alam ko kung gaano kabigat ang katahimikan na iyon at kung gaano kasama ang loob ni Papa. Nang gabing iyon, sa isang hospital bed sa ibang bansa, nanalangin ako sa Diyos sa unang pagkakataon sa buhay ko. Pakiusap po, huwag niyo na pong hayaang mas mahirapan pa ang aming pamilya. Ano man ang maging gastos sa operasyon, babayaran ko po ito habang buhay. Pakiusap po, protektahan niyo po ang aking pamilya. Naging matagumpay ang operasyon. Ito ay isang laparoscopic surgery, kaya 3 maliliit na tile lang sa tiyan at napakabilis ng paggaling. Nang magising ako mula sa anesthesia,
Nakangiting sinabi ng doktor, "Emily, maayos ang operasyon. Naalis na ang appendix mo. Magpahinga ka pa ng isang araw, pwede ka nang umuwi." Ngunit kahit nakahiga ako sa kama, hindi pa rin ako mapakali. Ang takot kung magkano ang magiging bill ay nananatili. Ang mga kwento na narinig ko sa Amerika ay bumabalik sa isip ko. Appendectomy, 30,000. Bayad sa kwarto, 5,000 kada araw, 5,000. Hiwalay pa ang anesthesia, hiwalay pa ang mga amenities. Kabuuan, aabot pa ng mahigit 16 milyong. Para sa isang 15 taong gulang na dalagita, ito ay isang napakalaking takot na hindi kayang dalhin. Kinabukasan matapos ang operasyon, pumasok ang nurse sa aking kwarto. May sinabi siyang Filipino ngunit wala akong naintindihan. Noon, may volunteer interpreter sa tabi ko na nagsabi sa akin, "Emily," sinasabi niya na maghanda ka na para umuwi. Makakalabas ka na ngayon. Nagulat ako. Sa Amerika, pagkatapos ng appendectomy, karaniwan ng manatili sa ospital ng 2003 gabi. Minsan, inaabot pa ng 1 linggo para sa observation ng anumang komplikasyon. Siyempre, ang bayad sa kwarto ay tumataas din. Makakalabas na ako sa ospital sa isang araw? Feeling ko may mali. O kaya, pinapalayas kami dahil wala kaming pera? O kaya, kinukulang kami dahil dayuhan kami? Ang mga nakakabahala na kaisipan ay sumagi sa isip ko. Tinanong ko ang interpreter, "Totoo po bang makakauwi na ako?" 1 araw pa lang po ang nakalipas. Sumagot ang interpreter na nakangiti, "Mabilis po ang paggaling sa laparoscopic surgery. Sa Pilipinas, karaniwan lang po na magpahinga ng 1 o 2 araw at makakauwi na. Kung maayos ang kondisyon, minsan nakakauwi rin sa araw na iyon." Ngunit ang tunay na nakakagulat ay dumating pagkatapos noon. Nang matanggap ko ang bill mula sa cashier, kinailangan kong tingnan ang numero ng paulit-ulit. Nakasulat sa resibo ang unit na PHP at ang halaga ay humigit kumulang PHP 2,500. Tinanong ko ang interpreter, "Ito na po ba lahat? Kasama na po ba ang operasyon, kwarto, tests, anesthesia at lahat ng gamot?" Tumango ang interpreter, "Opo, kasama na po lahat. Kasama na po ang emergency room fee, CT scan, blood tests, operasyon, anesthesia, hospital room, pagkain, at lahat ng gamot." Ang Pilipinas ay may pribadong sistema ng medisina na dekalidad at abot kaya. Kahit ang mga dayuhan ay makakakuha ng paggamot sa makatwirang halaga. Naluha ako at umupo doon, PHP 2,500. Sa dolyar, humigit kumulang 43. Kung parehong operasyon sa Amerika, ang gastos ay nasa 30,000 hanggang 11,000. Iba ng 70 sendong hanggang 1,100 beses. Hindi ako makapaniwala na ang gastos sa ospital sa Pilipinas ay mas mura ng ganito kumpara sa Amerika. Nalaman ko sa huli na ang gastos sa appendectomy sa Pilipinas ay itinuturing na napakamakatwiran kumpara sa maraming bansa na umunlad. Ayon sa data mula sa International Medical Services Research Institute, sa Amerika, ang gastos ay humigit kumulang 11,000 puntelemon. Australia, 11,600. Switzerland, 5,800. Canada, $6. Ngunit sa Pilipinas, para sa kaso kong tulad nito, sa isang nangungunang pribadong ospital, itinuturing pa ring hindi mataas ang presyo. Bukod pa rito, gumagamit din sila ng pinakamodernong laparoscopic surgery technology na halos hindi nagiiwan ng bakas ng peklat. World-class medical technology ngunit pinakaabot kayang presyo. Paano ito posible? Nang tumawag ako sa aking ina sa Amerika, noong una ay hindi siya naniwala. "Paano mangyayari iyon, anak? Hindi ka ba niloloko? Baka may dumating pa na bill sa huli?" Sa Amerika, karaniwan nang may mga karagdagang bill na ipinapadala makalipas ang ilang buwan pagkatapos ng operasyon. Bayad sa anesthesiologist, bayad sa pasilidad, personal fee ng doktor, bayad sa pathology. Ang mga ito ay hiwalay na ipinapadala. Minsan, ang bill ay umaabot sa 5,006 na kopya. Ngunit walang ganoon nangyari. PHP 2,500 ang kabuuan. Walang karagdagang bill, walang nakatagong gastos. Ang aming pamilya ay madali lamang nakabayad sa halagang iyon. Umiiyak na sinabi ni Mama, "Salamat sa Diyos, Emily. Napakasuwerte mo talaga na nagkasakit ka sa Pilipinas." Kinuha ni Papa ang telepono. Sa unang pagkakataon, bumuntong hininga si Papa ng maluwag. "Emily, patawarin mo ako. Kahit insurance ay hindi ko na ibigay sa iyo, anak.
Sumagot ako na lumuluha. Hindi mo po kasalanan, Papa. Ang Pilipinas ang nagligtas sa buhay ko. Sa sandaling iyon, dumaan ang nurse na nag-alaga sa akin sa kwarto. Dumating siya para magpaalam bago ako umuwi. Sa English na hindi masyadong matatas, sinabi niya, "Emily, get well soon. Philippines is your friend. Emily, gumaling ka agad. Ang Pilipinas ay kaibigan mo." Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga salitang iyon habang buhay. Ang Pilipinas ay kaibigan mo. Isang bansa na nagbigay ng pinakamahusay na paggamot sa isang dayuhang estudyante na walang pera, na naningil ng makatwirang halaga, at nagbigay pa ng mainit na salita. Nang araw na iyon, naramdaman kong may utang na loob ako sa Pilipinas. Isang utang na kailangan kong bayaran balang araw. Sa natitirang panahon ng field trip, nagpapagaling ako sa Maynila, hiwalay sa ibang mga kaibigan. Nagstay ako sa isang guest house malapit sa ospital. Nakatanaw sa kalsada ng Maynila mula sa bintana. Ang malinis na kalsada, ang maayos na trapiko, ang kaligtasan na makapaglakad kahit saan kahit sa gabi. Hindi ito ang Asya na akala kong kilala ko. Lubos itong naiiba sa imahe ng Asya na ipinapakita sa mga balita sa Amerika. Pagbalik sa Amerika, mas lalo pa akong nag-aral ng husto. Ayokong mawala ang ikalawang pagkakataon na ibinigay sa akin ng Pilipinas. Gumigising ako ng mas maaga para mag-aral at mas lalong gumanda ang aking mga grado. Nang matanggap ko ang balita na nakapasa ako sa Stanford, ang unang pumasok sa isip ko ay ang ospital na iyon sa Pilipinas. Balang araw, kailangan kong bumalik para magpasalamat. Iyon ang aking pinanindigan. At 5 taon na ang lumipas. Sa wakas ay nagkaroon ako ng pagkakataon na tuparin ang pangako na iyon. Ngunit may hindi inaasahang balakid na naghihintay. Sa panahon ng spring semester ng aking ikalawang taon sa universidad, iminungkahi ko sa aking roommate na si Jessica at sa aming mga kaibigan na pumunta sa Pilipinas sa panahon ng summer vacation. Si Jessica ay anak ng isang mayamang pamilya sa Manhattan, New York. Ang kanyang ama ay isang executive sa Goldman Sachs sa Wall Street. Simula pagkabata, halos taon-taon siyang nagbabakasyon sa Europe, Paris, London, Rome, Barcelona. Puno ng mga larawan mula sa European travels ang kanyang Instagram. Nang imungkahi ko ang Pilipinas, napangiwi ang mukha ni Jessica. "Pilipinas? Seryoso ka ba? Hindi ba't bansang iyan na madalas magkaroon ng kudeta? Nakikita ko sa balita sa TV. Hindi ba delikado doon?" Sinubukan kong magpaliwanag ng mahinahon. Ligtas sa Pilipinas. Mas mababa ang crime rate sa Maynila kumpara sa New York. Isang bansa na pwedeng maglakad mag-isa sa gabi ng komportable. Ngunit umungol lang si Jessica. "Emily, alam kong may romantic dreams ka tungkol sa Asya, pero isipin mo naman ang realidad. Para sa parehong halaga, hindi ba mas maganda pang pumunta sa Paris o Rome? Doon nagmula ang kultura at sining." Sumali rin si Olivia, isa pa naming kaibigan. Si Olivia ay isang pre-med student sa Harvard. Pareho niyang magulang ay mga espesyalistang doktor sa Boston General Hospital. Kaya mula pagkabata, tinuruan siya na ang sistema ng medisina sa Amerika ang pinakamahusay sa mundo. Narinig ko na, atrasado pa rin daw ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas. Bukod sa boxing at pagkain, ano pa ba ang interesante doon? At saka yung magulong balita sa politika, sabi niya ng may panlilibak. Si Sofia, isa pa naming kaibigan, ay yumuko at tumingin sa kanyang smartphone. Si Sofia ay isang mass communication student sa UCLA. Sinabi niya, sinubukan kong maghanap ng impormasyon tungkol sa Pilipinas. Sabi nila, isa raw sa pinakamataas ang road accident rate sa mundo. Mukhang hindi masaya na bansa. Ano ang pupuntahan doon? Ang mga salitang iyon ay nagpagalit sa akin. Ngunit kasabay nito, napagtanto ko na 5 taon na ang nakalipas, ganyan din ako. Sumagi sa isip ko ang larawan ng aking sarili na walang alam tungkol sa Pilipinas ngunit puno ng diskriminasyon. Ang Asya ay siguro pare-pareho lang, atrasado at delikado. Naisip ko rin iyon noon. Huminga ako ng malalim at ikinuwento sa aking mga kaibigan ang lihim na hindi ko kailanman sinabi. Mga kaibigan, sandali lang. May kwento akong sasabihin sa inyo. Ito ay nangyari noong high school. Ikinuwento ko lahat. Ang pagkalugi ng negosyo ni Papa, ang kawalan ng health insurance, ang krisis ng appendicitis sa field trip sa Pilipinas, at ang bill na PHP 2,500 na natanggap ko mula sa ospital sa Pilipinas. Kasama na rin ang katotohanan na kung parehong operasyon sa Amerika, ang gastos ay aabot ng 30,000 hanggang 50,000.
Noong una, hindi naniwala ang aking mga kaibigan. Sinabi ni Jessica, "Teka, ibig mong sabihin, ang operasyon sa Amerika ay pwedeng magastos ng 30,000 bero. Ikaw ay nagbayad lang ng 43 sa Pilipinas. Paano mangyayari iyon? Mayroon sigurong nakaligtaan." Kinuha ko ang aking smartphone at ipinakita sa kanila ang data. Mga istatistika na nagkukumpara sa gastos sa ospital ng iba't ibang bansa. Mga artikulo tungkol sa tagumpay ng Pilipinas bilang medical tourism hub at mga balita na milyon-milyong dayuhang pasyente ang pumupunta sa Pilipinas para magpagamot taon-taon. Ipinakita ko rin ang impormasyon na ang Naya ay nirarango bilang isa sa pinakamahusay na airport sa mundo at ang medical technology ng mga pribadong ospital sa Pilipinas ay kabilang sa mga nangunguna sa mundo. Unti-unting nagbago ang mga mukha ng aking mga kaibigan. Lalo na si Olivia, na isang medical student, ay nagpakita ng espesyal na interes. "Laparoscopic surgery ba ang ginawa sa'yo? Anong ospital? Sinuri mo ba ang kwalifikasyon ng medical team?" Sinabi ko ang pangalan ng ospital at agad na naghanap si Olivia ng impormasyon. "Teka, ang ospital na ito ay may JCI accreditation?" Ito ay isang international standard accreditation na pareho sa mga ospital sa Amerika. At may mga doktor pa na nagtapos sa Johns Hopkins. Ang JCI ay isang International Hospital Accreditation na inilabas ng isang US-based healthcare accreditation organization na kilala bilang pinakamahigpit na medical quality standard sa mundo. Kahit ang mga sikat na ospital sa Amerika ay nagsusumikap para makakuha nito. Kumunot ang noo ni Olivia. Mura ang gastos sa ospital, pero pareho ang kalidad sa Amerika. Hindi ito kailanman itinuro sa aming medical college. Ang weird, ipinaliwanag ko, ang Pilipinas ay may sistema ng pribadong ospital na may mataas na kompetisyon kaya hindi masyadong mahal ang presyo. Ngunit ang kalidad ng serbisyo ay kailangang mataas para maakit ang mga pasyente, lalo na ang mga dayuhan. Hindi pwedeng magpresyo ang mga ospital ng basta-basta tulad sa Amerika. Iyan ang dahilan kung bakit mura ang presyo, ngunit ang teknolohiya ay world class. May mataas na karanasan din ang mga doktor dahil maraming pasyente ang ginagamot. Sumingit si Jessica. Pero sa aspeto ng kultura, siguro boring pa rin. Ang Europe ay may sining at kasaysayan, ang Louvre, Colosseum, Eiffel Tower. Ano ang mayroon sa Pilipinas? Adobo. Sumagot ako. Saan galing ang Samsung na gusto ko? Ang Galaxy na hawak mo ngayon? Ang Netflix series na Squid Game na pinapanood ko ay galing Korea. Pero ang mga pelikulang tulad ng General Luna o Goyo, ang Batang General, na sikat sa buong mundo, saan galing? Kilala mo ba si Lea Salonga, ang Filipino artist na gumawa ng kasaysayan sa Broadway? Kilala mo ba ang mga pelikulang nanalo ng international awards? Iyan ang Pilipinas. Ang kultura na kinokonsumo ko araw-araw, isang bahagi nito ay mula rin sa Pilipinas. Tumahimik si Jessica saglit. Ang kanyang mukha ay nagpapahiwatig na kakapansin lang niya kung gaano karaming kultura ng Pilipinas ang nakonsumo na niya. Tumango rin si Sofia. Oo nga, pinanood ko na rin ang General Luna ng 3 beses. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nang buksan ko ang aking huling baraha. Binuksan ko ang isang video ng night market sa Pilipinas sa aking smartphone. Puno ito ng mga food stalls, pansit canton, sinigang, iso, manggat suman, fishball, kwek-kwek. Ito ay paraiso para sa mga foodies, hindi lang ordinaryong food court. Lumaki ang mga mata ni Jessica. Teka, night market ba yan? Hindi ba yan mall? Sa Amerika, kung hindi food truck, tindahan lang ng pagkain sa mall. Pero dito, lubos na naiiba. Daan-daang klase ng pagkain. Sa huli, tinanggap ng aking mga kaibigan ang aking alok. Ngunit may kondisyon. Sabi ni Olivia, "Okay, sige. Pero kung ang sinabi mo ay sobra-sobra, babawasan ko ang puntos mo sa pag-uwi natin. Tunay na medical student." Tiwala akong sumagot. "Huwag kang mag-alala. 72 oras ay sobra pa. Magbabago ang pananaw nyo magpakailanman." Dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport sa hapon ng isang araw sa Hunyo. Pagkababa ng eroplano, nagsimula agad magreklamo si Jessica. 16 na oras na flight, nakakamatay. Okay lang ang pagkain sa eroplano. Gusto ko nang pumunta sa hotel, maligo, at magpahinga agad. Ngunit pagdating sa immigration counter, nagsimulang magbago ang ambiance. Unang nagsalita si Olivia. "Ha? Bakit ang bilis dito? Ang pila ay gumagalaw palagi. Sa mga airport sa Amerika,
Ang immigration check ay karaniwang tumatagal ng hindi bababa sa 1 oras. Sa LAX, minsan, aabot pa ng mahigit 2 oras. Mahaba ang pila, mabagal ang proseso, maraming tanong ang mga opisyal. Saan galing? Ano ang ginagawa? Gaano katagal mananatili? Gaano karaming pera ang dala? Ngunit ang NAIA ay iba. May mga automated immigration gates. Scan lang ng pasaporte at fingerprint, tapos na sa loob ng 30 segundo. Nagulat si Jessica at sinabi, "Teka, ito lang? Hindi man lang nagtanong? Hindi man lang tinanong kung marunong kami mag-Filipino?" Natawa ako at sumagot, "Smart system kasi ang Pilipinas. Ang kayang gawin ng makina, ipinapagawa sa makina. Ito ang bansa ng kahusayan." Habang naglalakad sa pasilyo ng airport, tumingin si Sofia sa paligid. "Wow, bakit ang linis dito?" Kumikinang ang sahig. Sa LAX, puno lang ng mga bakas ng bubblegum at alikabok. Sa totoo lang, ang NAIA ay palaging niraranggo bilang isa sa pinakamahusay na airport sa mundo, lalo na sa kalinisan at kaginhawaan na nangunguna sa mundo. Ang ikalawang impresyon ay naganap sa baggage claim. Nang magsimulang lumabas ang mga bagahe, bulalas ni Olivia, "Ay, teka, bakit parang kakaiba ang bagahe ko?" Inilalagay ng mga empleyado ang bagahe na ang tag ng pangalan ay nakaharap palabas para madaling makita. Ang mga empleyado sa mga airport sa Pilipinas ay madalas na nagbibigay pansin sa maliliit na detalye para sa kaginhawaan ng mga pasahero, tulad ng pag-ayos ng bagahe para madaling kunin at makita ang pangalan. Ito ay isang serbisyo na nagpapakita ng pag-aalaga, kaiba sa Amerika kung saan ang bagahe ay madalas na inihahagis ng hindi maayos at minsan ay nasisira pa. Bulong ni Jessica, "Kahanga-hanga ito. Hindi ko pa naranasan ang airport na nag-aayos ng bagahe para sa mga pasahero ng ganito." Paglabas ng airport, dumaan kami sa banyo at dito nagkaroon ng malaking pangyayari. Lumabas si Olivia mula sa banyo at sumigaw, "Emily, may bidet dito sa banyo. At libre pa. Nakapasok ka na ba sa banyo sa airport sa Amerika?" Ang mga pintuan ng banyo ay madalas na may halos 30 centimeters na espasyo mula sa sahig, na nagpapahintulot na makita ang mga paa ng tao sa loob. Walang privacy. Ang kalidad ng tissue paper ay masama. Minsan, ubos ang sabon. Ang bidet. Huwag ka nang umasa. Ngunit ang banyo sa NAIA ay nasa antas ng 5-star hotel. Malinis. Kumpleto sa gamit. Sinabi ni Jessica, ang heat-tech ng control panel. May Filipino, English, Japanese at Chinese. Ang Pilipinas ay nagbibigay pansin sa mga dayuhan sa bawat detalye. Kahit sa banyo, ay may mga multilingual na instruksyon. Kumuha si Sofia ng selfie at sinabi, "Kailangan kong i-post ito sa Instagram. Mas maganda pa ang banyo ng airport kaysa sa hotel." Sumakay kami ng limousine bus papuntang Maynila. Pagkasakay sa bus, muling humanga si Olivia. "Wow, may wifi sa bus. Hindi na kailangan ng password. At napakabilis pa." Ipinaliwanag ko, ang Pilipinas ay isang bansa na malakas sa IT. May 4G at 5G sa buong bansa. Kahit sa tren, sa tuktok ng bundok, o kahit sa subway tunnel, walang lugar na walang internet. Kinuha ni Jessica ang kanyang smartphone at binuksan ang Instagram. Oo nga, sa probinsya sa Amerika, minsan wala pa ring signal. Pero dito, madali lang manood ng streaming video sa expressway. Walang lag ang YouTube 4K. Ang mga upuan sa bus ay nagulat din sa mga kaibigan. Sinabi ni Sofia, malawak at napakalambot ng mga upuan. Ang Greyhound bus sa Amerika ay matitigas at masikip. At bakit ang tahimik dito? Sakto lang ang lamig ng aircon. Sa labas ng bintana ng bus, lumabas ang tanawin ng Pilipinas. Ang malinis at maayos na kalsada, ang matataas na gusali na nakatayo kasama ng mga luntiang espasyo. Sinabi ni Olivia, mas malinis kaysa sa inaakala ko. Akala ko magulo at madumi sa Asia. Dito, ang matataas na gusali at kalikasan ay magkasamang nabubuhay ng maayos. Lihim akong ngumiti, simula pa lang ito. Hindi pa dumarating ang tunay na ganda. Nang huminto ang bus sa isang expressway rest stop, inihayag ng driver. Magpapahinga tayo ng 15 minuto, mga boss. Pwedeng pumunta sa banyo o bumili ng merienda. Walang pakialam na sinabi ni Jessica, pupunta na lang ako sa banyo. Siguro wala namang espesyal dito. Pareho lang sa rest stop sa Amerika. Siguro may vending machine lang ng soft drinks. Ngunit pagkababa ng bus, napanganga ang mga kaibigan. Ang mga food stalls na nakahanay sa harap ng gusali ng rest stop
Ang modernong disenyo ng gusali, maging ang maliit na hardin sa tabi ng parking area lahat ay maliwanag, parang araw. Nauutal na sinabi ni Jessica, "Emily, rest stop ba yan? Hindi ba yan shopping mall? May food court din?" Ngumiti ako at sumagot, "Oo, iyan ang rest stop sa Pilipinas. Tara, pasok tayo." Ang 72 oras na paglalakbay ng aking mga kaibigan sa Pilipinas ay opisyal nang nagsimula. Pagkapasok sa rest stop, napahinto si Olivia. "Ano to? Food court?" Parang sa basement food court ng isang mamahaling mall. Sinubukan niyang bilangin at sinabi, "Siguro mahigit 20 klase ng pagkain o kaya 30 klase." Isipin mo ang typical na highway rest stop sa Amerika. May mga fast food chains lang tulad ng McDonald's, Subway o Taco Bell o kaya vending machines. Halos walang pagpipilian ng pagkain. Kung swerte ka, baka may Starbucks. Ngunit ang rest stop sa Pilipinas ay lubos na naiiba. Pansit, tapsilog, liempo, kare-kare, sinigang, chicken inasal, isaw, manggatsuman, sorbetes, milk tea, fresh coffee, fruit shakes, convenience store na may lahat ng bagay. Sa isang sulok, may nag-iihaw ng baboy. Sa isa pang sulok, may nagluluto ng pansit. Sa isa pa, may nagpiprito ng manok. Amoy pa lang, nakakagutom na. Ipinaliwanag ko ang iba't ibang menu sa aking mga kaibigan. Ito ang isaw. Grilled na street food na gawa sa bituka ng baboy o manok. Sikat na sikat. Masarap iyan, lalo na kapag mainit at may sausawan. At ito naman ay fishball. Parang hotdog ng Amerika, pero maraming klase at may masarap na sausawan. Nagkunwari si Jessica na hindi interesado. Grilled street food? Mukhang hindi masyadong mapagkakatiwalaan. Skip na lang ako. Ngunit si Olivia ay lumakad at umorder. "Gusto kong subukan. Nakarating na tayo dito, kailangan nating subukan." Medical student, matatakot sa pagkain, isang plato ng isaw ang naihain. Ang presyo ay PHP, 40 lang, hindi aabot ng 1. Ngunit ang dami ay napakarami. Kumuha si Olivia ng isang piraso at dahan-dahang kinagat. Lumaki ang kanyang mga mata. "Aba, ang sarap nito. Malasa at malambot." "Anong lasa nito?" "May tamis at alat." Kumain ako at ipinaliwanag. Kinakain ng mga Pilipino ito bilang merienda o minsan kahit anong oras. Sikat na sikat ito, lalo na sa mga estudyante. Sa huli, sinubukan ni Jessica ang isang piraso. Malaki ang pagbabago sa kanyang mukha. Inamin ko, mas masarap kaysa sa inaakala ko. Hindi naman pala masyadong kakaiba. Malasa at malambot nga. Sumunod ay ang manggatsuman. Nakita ni Jessica ang price tag at bulalas. "Teka, PHP? 60 lang ang set na ito? Wala pang 2? Sa Amerika, kung bibili ka ng ganitong kalidad ng dessert, kailangan mong magbayad ng hindi bababa sa 8 doon sa at kailangan mo pang maghanap sa magagandang Filipino restaurants. Pero sa rest stop sa Pilipinas, wala pang 2, may masarap na manggatsuman ka na." Kumuha si Olivia ng manggatsuman at isinubo. Kahanga-hanga. Ang tamis ng mangga, ang bagoong na may gata ay malasa. Napakasarap. Ito ang merienda sa highway? Sa Amerika, kung gusto ko ng ganito, kailangan ko lang pumunta sa Filipino restaurant. Walang tigil sa pagkuha ng litrato si Sofia. Kailangan kong i-post ito sa Instagram. Ang antas ng rest stop sa Pilipinas ay sobrang galing. Natawa ako at sinabi, ang mga rest stop sa Pilipinas ay bahagi ng paglalakbay. Hindi lang ito lugar para huminto at magpahinga, kundi isang lugar din para mag-enjoy sa pagkain. Bawat lugar ay may kani-kaniyang espesyal na pagkain. Nag-enjoy ang aking mga kaibigan sa pagpili ng mga pagkain. Sinubukan din nila ang longganisa na isang uri ng Filipino sausage na may bahagyang asim. Sinabi ni Jessica, kung ibebenta ito sa Amerika, sigurado akong sisikat ito. Bakit walang ganito sa Amerika? Hotdog lang ang mayroon. Sinubukan din nila ang mami, isang maliit na bowl ng noodle soup na may rich broth. Humanga si Olivia. Ang sarap ng sabaw at PHP 20 lang ito. Ang mami sa Pilipinas ay napakamura. Baka hindi sapat ang isang bowl, ngunit pinapayagan kang subukan ng maraming klase ng pagkain na isang bagay na hindi mo mahahanap sa Amerika. Bago kami sumakay sa bus, dumaan kami sa banyo. Muling humanga si Olivia. Ang linis din ng banyo dito. Rest stop lang, pero ang kalidad ay parang sa airport. Sa lababo may lotion pa na nakalagay. Ang mga banyo sa rest stop sa Pilipinas ay kilala sa kalinisan.
May mga empleyado na naglilinis ng 24 oras at kumpleto sa gamit. Tissue paper, sabon, lotion. Minsan, may mga libreng feminine hygiene products pa. Kung ikukumpara sa mga banyo sa rest stop sa Amerika, para itong langit at lupa, bulong ni Jessica. Ang rest stop sa Amerika ay nakakatakot hanggang sa hindi na ako makapasok. Pero dito, parang lobby ng hotel. Walang masamang amoy, hindi basa ang sahig. Gusto kong ipakita sa aking mga kaibigan ang higit pa, kaya dinala ko sila sa souvenir shop na nasa isang sulok ng rest stop. Ano ito? Tanong ni Olivia. Ang mga rest stop sa Pilipinas ay may zone na nagbebenta ng OTAP products o mga lokal na produkto. Kung rest stop malapit sa Bulacan, may ensaymada o pastillas. Kung malapit sa Pampanga, may sisig in a jar o tocino. Hindi lang ito lugar para kumain at magpahinga, kundi para maranasan din ang lokal na kultura. Sinabi ni Jessica, ang mga rest stop sa Amerika, kahit anong estado ang puntahan mo, pare-pareho lang. Pero dito, iba-iba ang bawat isa. May souvenir shop din. Tumango ako. Ang Pilipinas, kahit maliit na bansa, ay may iba't ibang kultura at pagkain sa bawat rehiyon. Sa rest stop, masisiyahan tayo sa mga lokal na specialties at makakabili pa ng souvenirs. Tinawag kami ng driver ng bus para sumakay. Sumakay ang aking mga kaibigan nang may panghihinayang, hawak ang isaw, manggat suman at iba't ibang inumin. Sinabi ni Jessica, Emily, inamin ko, sa isang rest stop pa lang marami ka ng puntos. Nakakahiya ang rest stop sa Amerika. Naisip ko, hindi pa nga tayo nakakarating sa Maynila. Ang tunay na sorpresa ay nasa MRT, LRT. Pagdating sa Maynila, ang unang programa namin ay shopping sa Ayala Malls. Nagpasya kaming bumiyahe mula sa hotel patungong Ayala Malls sa pamamagitan ng MRT. Nagreklamo si Jessica, MRT? Hindi ba pwedeng mag-taxi? Naalala ko ang subway sa New York. Nakakakilabot. Ang mga daga, ang amoy, ang nakakatakot. Nakasakay ka na ba sa subway sa New York? Madumi, mabaho, maingay, at nakakatakot. Ang mga daga na tumatakbo sa riles ay normal. Ang mga homeless na natutulog sa tren ay karaniwan, sa gabi. Nakakatakot hanggang sa hindi ka na makasakay mag-isa. Ang aircon ay hindi masyadong malamig. Sa tag-araw, parang oven. Kinumbinsi ko si Jessica. Ang MRT sa Maynila ay hindi tulad sa New York. Maniwala ka sa akin, sumakay tayo ng 2 istasyon lang. Kung hindi mo gusto, tatawag tayo ng taxi. Pagkapasok sa istasyon ng MRT, nagsimulang magpakita ng reaksyon ang aking mga kaibigan. Unang nagsalita si Olivia. Ha? Bakit ang liwanag dito? Mataas ang kisame, maliwanag ang ilaw. Ang mga istasyon ng MRT sa Maynila ay maliwanag at malinis, salungat sa madilim at mabahong ambiance ng mga subway stations sa New York. Walang mold sa dingding, walang tumutulo na tubig sa kisame. Sinabi ni Jessica habang tumitingin sa paligid. At bakit ang tahimik? Sa New York, maingay palagi. Hindi ba nagsisigawan ang mga tao dito? Nang itap namin ang beep card sa automated fare gate, muling humanga si Olivia. Isang card, pwedeng gamitin sa bus at MRT at nakakonekta pa sa ibang transportasyon? Hindi na kailangang magbayad ng dagdag na pamasahe? Ipinaliwanag ko. Oo, ang beep card ay pwedeng gamitin sa karamihan ng public transportation system sa Maynila, MRT, LRT, bus. Mayroon ding iba't ibang diskwento. Sa New York, kailangan mong magbayad ng hiwalay na pamasahe sa subway at bus. Walang diskwento kapag naglilipat ng linya. Kung maglo-load ka sa MetroCard, kailangan mong pumila sa vending machine. Bulong ni Jessica. Dapat siguro nahihiya ang MTA sa New York. Gumagamit pa rin tayo ng sistema na parang sa panahon na may coin slot pa. Nang bumaba kami sa platform, nagsimula ang bagong alon ng paghanga. Napahinto si Jessica at nagtanong, ano yan? Ang salamin na pader na yan? May pinto na naghihiwalay sa riles ng tren at platform? Ang mga platform ng MRT sa Maynila ay may platform screen doors na nakakabit. Isang pader na salamin na naghihiwalay sa riles ng tren at platform na malaki ang tulong sa pagbabawas ng aksidente sa pagkahulog sa riles. Bukod pa rito, nakakatulong din ito sa pagpigil ng ingay, pagbabawas ng alikabok, at pagpapabuti ng aircon. Sinabi ni Olivia, sa pananaw ng isang medical student, wow, ito ay isang revolusyon sa kaligtasan.
Zero accidents. Bakit walang ganito sa New York subway? Maraming tao ang namamatay sa riles ng tren sa Amerika taon-taon. Sumagot ako. Ang subway sa New York ay isang infrastruktura na may mahigit 100 taon na. Nagsimula ang operasyon noong 1904. Malaki ang gagastusin para mag-install ng bago. Ngunit ang MRT sa Maynila ay ilang dekada pa lang, kaya mas madaling gumamit ng pinakabagong teknolohiya dahil dinisenyo na ito na moderno mula pa sa simula. Dumating ang tren sa platform screen door at sabay na bumukas ang mga pinto ng tren sa eksaktong posisyon. Pagkapasok sa loob ng tren, muling sumigaw si Jessica, ang lamig ng aircon at may screen sa kisame. Ang mga tren ng MRT sa Maynila ay may LCD screens na nagpapakita ng impormasyon ng susunod na istasyon, impormasyon sa paglilipat, balita, taya ng panahon, at may mga English announcements din. Sa subway sa New York, walang ganito. Kung gusto mong malaman kung ano ang susunod na istasyon, kailangan mong pakinggan ang ingay na anunsyo ng empleyado o tumingin sa labas ng bintana para sa pangalan ng istasyon. Kinuha ni Olivia ang kanyang smartphone at sinabi, may libreng wifi sa subway din at napakabilis pa. Ang MRT sa Maynila ay nagbibigay ng libreng wifi sa buong linya. Pwedeng gumamit ng internet ng walang putol, kahit gumagalaw ang tren. Isang bagay na hindi inaasahan sa subway sa New York. Doon, ang signal ay ganap na nawawala kapag ang tren ay tumatakbo sa pagitan ng mga istasyon. Binuksan ni Sofia ang TikTok sa kanyang smartphone at sinabi, pwedeng mag-upload ng video agad. Pwedeng mag-livestream habang nasa tren. Umupo si Jessica sa upuan at sinabi, malinis din ang upuan. Walang bakas ng bubble gum, walang graffiti, walang masamang amoy. Ang mga upuan sa subway sa New York, hindi ko alam kung anong dumi ang mayroon doon. Ngumiti ako at sinabi, ang MRT sa Pilipinas ay nililinis araw-araw at ang mga Pilipino ay hindi masyadong kumakain sa public transportation. Malambing din ang boses kapag tumatawag sa telepono, kaya malinis. Isa pang bagay na ikinagulat ng aking mga kaibigan ay ang kabaitan ng mga tao. Tanong ni Olivia, bakit bumabangon ang mga tao para sa mga bata at matatanda? Sa New York, bawat isa para sa sarili niya. Ang kultura ng pagbibigay ng upuan sa mga bata, buntis na kababaihan, matatanda at PWDs ay normal sa lipunan ng Pilipinas. Humanga si Olivia, hindi ko pa nakita ang ganitong pag-aalaga. Sa Amerika, kung walang upuan, kailangan mong tumayo. Pagdating sa istasyon ng Ayala at pababa na ng tren, muling humanga si Olivia sa huling pagkakataon. May escalator at elevator din? Ang mga taong may kapansanan o matatanda ay madaling makagamit ng serbisyo. May ramp din para sa mga PWD. Sa mga istasyon ng subway sa New York na may elevator, wala pang 25% ng kabuuan. Halos hindi magamit ng mga gumagamit ng wheelchair o mga nagtutulak ng stroller ang subway. Ngunit sa MRT sa Maynila, may mga elevator at escalator na nakakabit. Habang papalabas ng istasyon, mahinang sinabi ni Jessica, Emily, aminin ko ng diretsahan. Nagsisimula na akong mahiya sa subway sa New York. Ipinagmamalaki natin na tayo ang pinakamahusay na lungsod sa mundo, ngunit ang public transportation system ng Pilipinas ay napakalayo na ang agwat sa atin. Sumagot ako, hindi pa tayo nakakalahati. Bukas, pupunta tayo para kumain ng tunay na Filipino food. Ang tunay na sorpresa ay magsisimula mula ngayon. Ang programa sa ikalawang araw ay ang pagsubok ng iba't ibang Filipino food. Nagsimula kami sa aming almusal sa isang wet market. Nagtungo kami sa farmers market sa Cubao. Habang naglalakad mula sa istasyon ng MRT, patuloy pa rin ang pagkuha ng litrato ng aking mga kaibigan. Malinis ang kalsada, mabait ang mga Pilipino, nakangiti, sumusunod sa traffic lights. Pagkapasok sa palengke, sinabi ni Olivia, wow, ang bango. May amoy ng prito, matamis na amoy, amoy ng pampalasa. Lahat ay naghahalo. Masaya ang ilong ko. Ito ang natatanging katangian ng wet market sa Pilipinas kung saan daan-daang klase ng pagkain ang inihahanda sa iisang lugar na lumilikha ng kakaibang bango. Huminga ng malalim si Jessica at sinabi, medyo matapang ang amoy pero nakakatulo ng laway. Dinala ko sila sa isang kainan ng lugaw at tokwat baboy. Lugaw? Ano yon? Tanong ni Olivia. Ito ay rice porridge, karaniwang kinakain sa almusal o merienda. Minsan may topping na tokwat baboy, paliwanag ko habang umorder ng isang mangkok ng lugaw.
Ang bagong lutong lugaw ay inihain. Ang labas ay mainit at may steam na umaakyat. Mukhang nakakagana. Unang sumubok si Jessica. Nagbago ang kanyang mukha. Ay, ang sarap. Malambot at malasa. Ang creamy ng sabaw. Nang makita niya ang presyo, muli siyang nagulat. PHP 80 lang ang malaking mangkok na ito? Wala pang 2? Mas malaki pa sa maliit na pizza. Sa New York, kung kakain ka ng freshly cooked food na ganito kalaki, kailangan mong magbayad ng hindi bababa sa 18 sikos, 18.25. Kung kasama ang tip, halos 2 na. Pero sa palengke sa Pilipinas, PHP 80 lang, busog ka na. Sumunod, kumain kami ng sinigang at lechon kawali. Umupo kami sa isang maliit na kainan sa tabi ng kalsada at umorder ng pagkain. Sinubukan ni Olivia ang unang subo ng sinigang at namula ang kanyang mukha. Maanghang sa dila, parang may apoy, pero hindi ito mapigilan. Napakasarap na kailangan mong kainin pa. Ang anghang ng sinigang sa Pilipinas ay may sariling kakaibang katangian. Noong una, baka makaramdam ka ng anghang na nakakapamanhid sa dila, ngunit hindi mo rin mapipigilan ang pagkain. Ang maasim, matamis, at maalat na lasa ng sabaw ng sinigang ay bumabalanse sa anghang na lumilikha ng isang nakakaadik na lasa. Sa huli, kinuha ni Jessica ang kanyang tinidor. Pwedeng subukan kahit hindi ako masyadong mahilig sa maanghang. Sinubukan niya ang isang subo at umubo. Baliw, bakit ang anghang nito? Tubig nga. Ngunit hindi niya inilapag ang tinidor. Pero bakit hindi ko ito mapigilan? Anong lasa ito? Parang droga. Kumuha ng video si Sofia at sinabi, kailangan kong i-post ito sa TikTok. Challenge. Kumain ng maanghang na pagkain. Sa tanghalian, nagpasya kaming kumain ng samgyupsal, isang popular na Korean BBQ style na sikat din sa Pilipinas. Pagkapasok sa restaurant, tanong ni Olivia, kailangan naming ihawin ang sarili namin? May grill sa mesa? Tumango ako. Oo, sa Pilipinas, ang mga customer ang nag-iihaw ng karne. Ito ang charm ng Korean BBQ. Pwede nating kontrolin ang pagkaluto ng karne ayon sa gusto natin. Ang mga hiwa ng baboy ay inihain. Pagkalagay ng makapal na hiwa ng baboy sa mainit na kawali, lumabas ang tunog na sizzling. Ang bango ng taba na natutunaw ay nagpukaw sa aming gana. Kumuha ng video si Jessica at sinabi, kailangan kong i-post ito sa Instagram parang ASMR video. Sigurado akong maiinggit ang mga kaibigan ko sa Amerika. Tinuruan ko ang aking mga kaibigan kung paano kumain ng samgyupsal. Ilagay ang nilutong karne sa lettuce, lagyan ng samjang, at kumain kasama ang gulay. Ginaya ni Olivia at humanga. Wow! Ang blending nito ay napakagaling. Ang crispiness ng gulay ay napakasarap kasama ng juiciness ng karne. Hindi ko kailanman inakala na magiging masarap ang sausawan na ito. Ang kakayahang magdagdag ng gulay at sausawan ng walang limitasyon ay nakakagulat din para sa aking mga kaibigan. Tanong ni Jessica, teka, libre lahat ng gulay na ito? Walang dagdag na bayad? Repolyo, kangkong, noodles, mushrooms, kasama na sa set? Sa mga samgyupsal restaurants sa Pilipinas, ang gulay at sausawan ay madalas na buffet style, pwedeng magdagdag ng walang limitasyon, isang bagay na hindi inaasahan sa Amerika. Doon, kung umorder ka ng karagdagang side dish, kailangan mong magbayad ng 5, means 5, 8 bawat plato. Muling nagulat si Olivia nang magbayad. Samgyupsal para sa 3 tao, kasama ang sabaw, unlimited gulay, lahat ng ito, PHP 1,500 lang. Sa Amerika, kung kakain ka ng ganitong kalaking BBQ, kailangan mong magbayad ng hindi bababa sa 50 per person. Hindi pa kasama ang tip. Tumingin si Jessica sa resibo at sinabi, hindi na kailangang magbigay ng tip? Walang kultura ng pagbibigay ng tip sa Pilipinas? Ipinaliwanag ko, oo, sa Pilipinas. Hindi na kailangan magbigay ng tip. Ang service charge ay kasama na sa presyo ng pagkain. Minsan, kung magbibigay ka ng tip, baka magulat pa ang empleyado. Sa gabi, tinapos namin ang araw sa fried chicken o tinatawag na Pinoy fried chicken. Ito ay isa sa mga paboritong pagkain ng mga dayuhan sa Pilipinas. Batay sa survey, 14% ng mga dayuhan ang pumili ng fried chicken bilang kanilang paboritong Filipino food. Nang dumating ang fried chicken sa hotel, lumaki ang mga mata ni Jessica. Ganito karami PHP 200 lang, wala pang tila maapat. Sa Amerika, kung kakain ka ng ganito karami, kailangan mong magbayad ng hindi bababa sa 4.5.
Hindi pa kasama ang delivery fee. Ang balat ng manok na niluto hanggang sa maging crispy, ang juicy na loob, at ang pritong bawang na nakalagay sa ibabaw. Kinain ng aking mga kaibigan ang fried chicken habang walang tigil sa pagpuri. Sinabi ni Olivia, "Ngayon naiintindihan ko na kung bakit sikat sa buong mundo ang Filipino food. Masarap, iba-iba, at napakamura. Kung ikukumpara sa cost of living sa Amerika, para itong paraiso." Nang gabing iyon, habang pauwi sa hotel, mahinang sinabi ni Jessica, "Emily, inamin ko na, masyado kong minamaliit ang Pilipinas. Ang pagkain pa lang, sulit na ang pagpunta dito." Ang daming comments ng mga followers ko sa Instagram. Ngumiti ako at sumagot, "Bukas, dadalhin ko kayo sa isang lugar na mas espesyal pa." Ang nagpabago sa buhay ko 5 taon na ang nakalipas. Sa huling araw, gusto kong dalhin ang aking mga kaibigan sa isang espesyal na lugar. Iyon ay ang ospital na nagligtas sa buhay ko 5 taon na ang nakalipas. Sumakay kami ng P2P bus mula Maynila patungo sa syudad kung saan naroon ang ospital. Ang paglalakbay sa modernong bus na ito ay isang bagong karanasan din para sa aking mga kaibigan. Habang naghihintay sa bus station sa Araneta Center Busport, sinabi ni Olivia, "Ito ba ang sikat na modernong bus ng Pilipinas?" Sabi nila, napakabilis daw ng bayahin ito. Oo nga, mula Maynila patungo sa ating pupuntahan, hindi magtatagal. Kung parehong distansya sa Amerika, kailangan mong magmaneho ng hindi bababa sa 5 oras o kung sumakay ka ng eroplano, mawawala ang halos buong araw sa airport. Nang dumating ang bus sa terminal na may sleek at modernong disenyo, humanga si Sofia. Parang bus mula sa hinaharap. Ang ganda ng disenyo. Pagkasakay sa bus, nagulat si Jessica. Mas malawak pa ang upuan kaysa sa economy class ng eroplano. May espasyo pa para sa paa. Ang mga 2P bus sa Pilipinas ay mas komportable at moderno kumpara sa mga luma at masikip na Amtrak trains sa Amerika. Sa bus, tumingin si Jessica sa labas ng bintana at sinabi, "Halos hindi gumagalaw ang bus at napakatahimik. Parang nakasakay sa eroplano, pero kita pa rin ang tanawin sa labas." Nang umandar ang bus, dahan-dahang tumaas ang bilis na ipinapakita sa screen. Mabilis na lumipas ang tanawin sa labas. Gumamit si Olivia ng smartphone para i-check ang bilis at sinabi, "Talagang mas mabilis kaysa sa inaasahan." Pero hindi gumagalaw ang baso ng kape. Ang galing ng teknolohiya. Hindi lang iyon, may charger din sa bus. Kahit dumaan sa malalayong lugar, hindi nawawala ang signal. Nag-upload si Sofia ng video at sinabi, "Pwedeng mag-upload ng 4K video sa bus. Baliw." Mabilis lumipas ang oras. Pagdating sa aming pupuntahan, sumakay kami ng taxi patungo sa ospital na iyon. Hindi pa alam ng aking mga kaibigan kung bakit ko sila dinala doon. Akala pa rin nila ay bahagi ito ng paglalakbay. Nang tumayo kami sa harap ng ospital, hindi ko maigalaw ang aking mga paa. Ito ang lugar na muli kong binisita pagkatapos ng 5 taon. Ang gusali ay pareho pa rin, ngunit mas malinis at mas moderno. Ang hardin sa harap ay puno ng namumulaklak na bulaklak at sa pasukan may karagdagang signs para sa mga dayuhang pasyente. Sumagi sa isip ko ang lahat ng alaala. Ang araw na dinala ako sa emergency room, ang takot sa operating table, ang ginhawa ng magising mula sa anesthesia, at ang sandali na natanggap ko ang bill na PHP 2,500. Tanong ni Jessica, "Emily, nasaan tayo? Bakit tayo nasa ospital? May sakit ka ba?" Ikinuwento ko ang lahat sa aking mga kaibigan. Ang tungkol sa pagpapa-appendectomy ko sa ospital na ito 5 taon na ang nakalipas, ang tungkol sa gastos sa operasyon na PHP 2,500 lamang, samantalang sa Amerika ay aabot ng mahigit talam 5,000, at ang tungkol sa kung paano binago ng karanasang iyon ang aking buhay na nakapasok ako sa Stanford dahil sa ospital na ito, na hindi nalugi ang aming pamilya dahil dito. Sinabi ni Olivia ng seryoso, "Sa tipikal na paraan ng isang medical student, Emily, naiintindihan ko na ngayon kung bakit ka nagpumilit na pumunta sa Pilipinas. Hindi lang ito ordinaryong paglalakbay, hindi ba?" Tumango ako. Ang Pilipinas ang bansang nagligtas sa buhay ko. Hindi lang nila ako inoperahan, kundi tinulungan din nila ang aming pamilya na makaligtas mula sa pagkalugi. Kung sa Amerika nangyari iyon, siguradong malulunod muli si Papa sa utang. Sobrang malulungkot si Mama at hindi na ako makakapag-aral sa kolehiyo. Naglakad kami patungo sa lobby ng ospital. Lahat ay malinis at moderno pa rin, tulad ng 5 taon na ang nakalipas.
May dedicated counter para sa mga dayuhang pasyente. May mga signs na nakasulat sa English, Chinese, Japanese, at Russian. Naglakad ako sa counter at sinabi sa English, 5 years ago, I was a patient here. I was a high school student from America who had an appendectomy. I wonder if I could find the nurse who took care of me. Ang staff ay napakatuwid magbigay ng tulong. Naghanap siya ng impormasyon sa system at ngumiti. Miss Emily Johnson, tama po ba? May record po kayo. Ang nurse na nag-alaga po sa inyo noon ay nagtatrabaho pa rin dito. Tatawagan ko po siya sandali. 10 minuto ang lumipas, bumaba ang nurse na iyon sa lobby. Nang makita niya ako, lumaki ang kanyang mga mata. Emily, ang estudyanteng Amerikana na iyon, ikaw nga, umiyak ako. Naku, nurse, naaalala niyo pa po ako? Namumula rin ang mga mata ng nurse. Oo naman, ang 17 taong gulang na dalagita na muntik nang pumutok ang appendix, ang umiiyak na nagsabing ayaw magpa-opera bago pumasok sa operating room. Ang laki mo na, ang ganda mo na. Sinabi ko ang bagay na gusto kong sabihin sa loob ng 5 taon. Salamat po, nurse. Dahil po sa inyo, narito po ako ngayon. Nakapasa po ako sa Stanford University. Nag-aaral po ako ng Business Administration. Hinding-hindi ko po nakakalimutan ang sinabi niyo noon. Philippines is your friend. Totoo po, ang Pilipinas ay kaibigan ko po talaga. Hinawakan ng nurse ang aking kamay. Napakasaya ko na makita kang lumaki ng malakas. Naaalala ko pa ang larawan mo na umiiyak noon, na nagsasabing wala kang insurance, walang pera. Napakasakit noon sa puso. Salamat at bumalik ka sa Pilipinas. Si Jessica, Olivia at Sofia ay nakatayo sa tabi, nakatingin. May luha rin sa mata ni Jessica. Mahinang sinabi niya, Emily, hindi ko kailanman inakala na may ganyan kang kwento. Habang papalabas ng ospital, mahinang sinabi ni Olivia, Emily, patawarin mo ako dahil minamaliit ko noon ang Pilipinas bilang atrasadong bansa. Dahil inakala kong hindi maganda ang sistema ng kalusugan nila. Lubos akong nagkamali. Ang medisina ng Pilipinas ay world class at hindi pa mahal ang presyo. Idinagdag ni Jessica, patawarin mo rin ako dahil sinabi ko noon na delikado ang bansang ito dahil sa politika. Wala akong alam talaga. Ang Pilipinas ay ligtas, malinis at isang maunlad na bansa. Maraming bagay na mas maganda pa kaysa sa Amerika. Sinabi ko sa aking mga kaibigan, ayos lang. 5 taon na ang nakalipas. Ganyan din ang iniisip ko. Tulad ninyo, bago ko maranasan sa sarili ko, kahit sino ay pwedeng magkaroon ng diskriminasyon. Ang mahalaga ay ang tapang na baguhin ang pag-iisip pagkatapos maranasan ang katotohanan. At mayroon kayong ganoong tapang. Sa loob ng taxi na patungong airport, nagsalita si Jessica, Emily, babalik ako sa Pilipinas. Sa susunod gusto kong pumunta sa Palawan. Gusto ko ring pumunta sa Cebu. Isasama ko ang iba pang mga kaibigan. Tumango rin si Olivia. Ako rin. Gusto kong pag-aralan pa ng mas malalim ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas. Magandang gawing thesis topic kung bakit ang Pilipinas ay nakapagbibigay ng ganito kagandang serbisyo medikal sa murang halaga. Ipinakita ni Sofia ang kanyang smartphone. Ang views sa TikTok ko ay sumabog. Ang video ng night market sa Pilipinas ay may mahigit 1 milyong views. Ang daming comments na gustong pumunta sa Pilipinas. Habang nagche-check-in sa Ninoy Aquino International Airport, naisip ko, ang 72 oras na paglalakbay ay talagang nagpabago sa buhay ng aking mga kaibigan tulad ko. Ang diskriminasyon ay naging paghanga, ang kamangmangan ay naging pag-unawa. Bago sumakay sa eroplano, muli akong lumingon sa lupa ng Pilipinas. Sa malayo, naroon ang skyline ng Metro Manila. Salamat Pilipinas, salamat sa pagligtas sa buhay ko. Salamat sa pagprotekta sa aking pamilya. Babalik ako. Sigurado akong babalik ako. Nagpaalam ako sa aking puso at sumakay ng eroplano. Sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang 3 pang kaibigan. At ngayon, sila rin ay naging kaibigan na ng Pilipinas. Ang 72 oras na paglalakbay sa Pilipinas ni Emily Johnson, isang estudyante mula sa isang nangungunang universidad sa Amerika, ay nagtapos na. Nakaligtas siya mula sa operasyon ng appendicitis. 5 taon na ang nakalipas at natulungan ang kanyang pamilya na makaligtas mula sa utang sa pamamagitan ng gastos sa ospital na 40 beses na mas mura kaysa sa Amerika. At 5 taon ang lumipas, dinala niya ang kanyang mga kaibigan na puno ng diskriminasyon
upang bisitahin muli ang Pilipinas. Ang unang impresyon sa Ninoy Aquino International Airport, ang pagbabago sa expressway rest stop, ang MRT na tila mula sa hinaharap, ang alindog ng Filipino food, at ang muling pagkikita pagkatapos ng 5 taon. Sa loob ng 72 oras na lumipas, ang Pilipinas na naranasan nila ay higit pa sa kanilang imahinasyon. Ang gastos sa ospital sa Pilipinas ay mas mura ng maraming beses kaysa sa Amerika. Ang operasyon ng appendicitis ay PHP, 2,500 lamang. Ang platform screen door ng MRT na tumutulong upang maging zero ang aksidente. Ang presyo ng pagkain na maraming beses na mas mura kaysa sa Amerika. Samgyupsal para sa 3 tao, kasama ang unlimited na gulay, sa halagang PHP 1,500. Lahat ng ito ay katotohanan. Sinabi ni Jessica, kaibigan ni Emily, na babalik siya upang bisitahin muli ang Pilipinas. Sinabi ni Olivia, isang medical student, na pag-aaralan niya ang sistema ng kalusugan ng Pilipinas bilang thesis topic. At si Sofia ay naging TikTok star sa kanyang content tungkol sa Pilipinas. 72 oras ang nagpabago sa kanilang buhay magpakailanman. Ang Pilipinas ay hindi lang K-pop o K-drama, hindi lang boxing o adobo, kundi mayroon ding world-class medical system, futuristic public transportation system, masarap at murang pagkain, ligtas at malinis na kalsada. Marami pang bagay sa Pilipinas na hindi mo kailanman malalaman kung hindi mo mararanasan mismo. Ikaw mismo, subukan mong irekomenda ang Pilipinas sa iyong mga dayuhang kaibigan at makikita mo ang sandali na ang kanilang diskriminasyon ay magiging paghanga. 72 oras ay sapat na. Kung ang video ngayon ay kapaki-pakinabang, mangyaring mag-subscribe at mag-like. Ang iyong pag-subscribe at like ay isang mahalagang inspirasyon para sa paglikha ng susunod na video. Magkita-kita muli tayo sa susunod na video na may mas maraming interesanteng kwento. Salamat.